Hello, good morning po. Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for today, our Lord Jesus Christ have a kingdom, heaven and earth, and then only our Lord Jesus Christ receive you the salvation. Our topic for today. No other God to salvation, only the name our Lord Jesus Christ. Because you are not you to direct the Father. First is the enter the door, our Lord Jesus Christ. First the enter to the our Lord Jesus Christ, not you direct to the Father God. Only our Lord Jesus Christ for salvation. Our topic for today. And then the kingdom of heaven and earth, and then other earth is Father and Son, our Lord Jesus Christ. Is that because false prophet said is the our Lord Jesus Christ is pure man. Doctrine about the our Lord Jesus Christ is pure man is Antichrist. Is a deep about the doctrine, the Satan, our Lord Jesus Christ is pure man, is a false prophet and the church. Is that our topic? Heaven and earth and the other new earth, heaven and earth is kingdom for our Lord Jesus Christ, Father and Son. Kaya hindi po tao yun. At saka ang buhay na walang hanggan ng kaligtasan, nasa Panginoong Hesus lang, wala namang iba. Hindi po, not you to direct to the enter the Father God because first, enter to the our Lord Jesus Christ is a first. Oh. Therefore, so, for salvation and then give the everlasting life only for our Lord Jesus, no other God to the salvation. Ayun po yung ating paksa. No, walang ibang kaligtasan kundi sa Panginoong Hesus lang. Hindi po kayo pwedeng dumirekta sa Ama na bibigyan kayo ng buhay na walang hanggan ng Ama. Hindi po. Kailangan sa sumampalataya muna sa Panginoong Hesus para po maaligtas. Hindi po kayo pwedeng dumirekta sa Ama para bigyan kayo ng kanyang buhay na walang hanggan. Hindi po kayo bibigyan ng Ama ng buhay na walang hanggan kung hindi po kayo sasampalataya sa Panginoong Yesus. Kundi kayo didirekta sa Panginoong Yesus. Ganun po. Antikristo po yun, yung ang Jesus tao. O Antichrist po yun. Kasi ang kaharian ng Panginoong Yesus, hindi po magwawakas yan kahit na magkaroon pa ng new heaven and earth. Kaya Antikristo po yung ang Panginoong Hesus tao po sa likas na kalagayan. Antichrist religion po yun, yung Panginoong Hesus tao. Kasi ang ating Panginoong Hesus, yung kaharian niya hindi magwawakas, hindi magigiba. At saka siya lang yung magbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi po kayo pwedeng bigyan ng Ama ng buhay na walang hanggan kung hindi kayo tatalima sa Panginoong Hesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa Panginoong Hesus lang talaga ang kaligtasan. Wala na pong ibang kaligtasan para bigyan kayo ng buhay na walang hanggan kundi sa Panginoong Hesus. Kailangan sumampalataya muna sa Panginoong Hesus bago ka bigyan ng buhay na walang hanggan ng Ama. Hindi kayo pwedeng bigyan ng buhay na walang hanggan ng Ama
kung hindi kayo sasampalataya sa Panginoong Yesus. Yung Ama, no, nagbibigay buhay din na walang hanggan. Pero ang buhay na walang hanggan sa Panginoong Yesus muna, kasi hindi ka pwedeng dumirekta sa Ama. Hindi kayo bibigyan ng buhay na walang hanggan ng Ama kung hindi kayo sasampalataya sa Panginoong Yesus. You ignore our Lord Jesus, or not to believe our Lord Jesus, or know you nothing you everlasting life, or ignore you our Lord Jesus. First, enter the door, our Lord Jesus Christ. Before you save, you have give you everlasting life, the Father. Kung hindi ka sasampalataya sa Panginoong Yesus, o hindi ka rin bibigyan ng Ama ng buhay na walang hanggan, ganun po yun. Ito, no, yung Ama nagbibigay buhay din ng walang hanggan, di ba? Ito po sabi ng banal na kasulatan. Pero hindi ka bibigyan ng Ama ng buhay na walang hanggan kung ini-ignore mo yung Panginoong Yesus. Kailangan tumalima ka muna sa Kanya. Sumunod ka muna sa Panginoong Yesus, sumampalataya ka. O, yung Ama nagbibigay ng buhay na walang hanggan, di ba? O, ito sabi ng banal na kasulatan dito sa may 1:5 5:20, sapagkat sinisinta ng Ama ang anak at sa kanya ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa mga ito at sa kanya ipakikita niya, upang kayo magsipang gilalas, sapagkat kung paano ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman ang binubuhay ng anak ang kanyang ibigin. O yun, no? Nagbibigay buhay yung Ama, no? Pero hindi ka bibigyan ng buhay na walang hanggan ng Ama kung hindi ka tumatalima muna sa Panginoong Yesus. Ang salvation po sa Panginoong Yesus muna po yun. Doon po yung tunay na sumampalataya ka muna sa Panginoong Yesus bago ka maligtas. Kasi ito sabi ng Panginoong Yesus, no? Sumampalataya ka muna sa Kanya kasi hindi ka bibigyan ng Ama ng buhay na walang hanggan kung hindi ka sasampalataya sa Panginoong Yesus. Ito po sabi ng Panginoong Yesus dito. Sa may 1:29, sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, ito ang gawa ng Diyos, na inyong sampalatayanan yaong kanyang sinugo. O, sasampalataya muna kayo sa Panginoong Yesus. At saka sa mga sugo niya, ang propetang tunay na sugo niya. Ganun. Para kayo ay maligtas. Kasi hindi ka bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan ng Ama kung hindi ka pwedeng dumirekta sa Ama para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kailangan sasampalataya muna kayo sa Panginoong Yesus bago kayo iligtas ng Ama. Hindi kayo pwedeng dumirekta sa Ama, sasampalataya muna kayo sa Panginoong Yesus. Pag inignore mo yung Panginoong Yesus, nireject mo, o hindi ka bibigyan ng Diyos Ama ng buhay na walang hanggan kasi utos niya ngayon sumampalataya sa kanyang anak sa Panginoong Yesus Kaya ang kaligtasan nasa Panginoong Yesus lang yun. Siya lang ang magbibigay buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Yesus. Kasi kung isosoli na ng Panginoong Yesus yung kaharian, hindi ka rin bibigyan ng Ama ng buhay na walang hanggan kasi inignore mo yung kanyang anak. Pero kahit isoli ng Panginoong Yesus yung kaharian, sa kanila pa rin kaharian yun, sa mag-ama pa rin. Kasi ang kaharian ng Panginoong Yesus, hindi po yun magwawakas. Ito, kailangan sumampalataya muna sa Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Para kayo bigyan ng Ama ng buhay na walang hanggan, sumampalataya muna po kayo sa Panginoong Yesus. Ito po sabi sa 1:23. Sa unang 1:23. At ito ang kanyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Yesu Kristo at tayo'y mag-ibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Sumampalataya muna sa Panginoong Yesus para bigyan po ng buhay na walang hanggan. Kasi kung i-ignore mo yung Panginoong Yesus, didirekta kayo sa Ama, hindi ka didinggin din ng Ama.
Dadaan ka muna sa Panginoong Yesus. First is the interior door. Door is the our Lord Jesus Christ. Yun, hindi ka pwedeng bigyan ng Ama ng buhay na walang hanggan kung didirekta ka sa Ama. Kailangan dadaan ka muna sa Panginoong Yesus. Kasi yung buhay na walang hanggan, nasa anak na, nasa Panginoong Yesus na, siya po yung magbibigay buhay na walang hanggan. Dahil lahat ng sanlibutan, nasa Kanya pa yan, nasa paghahari pa ng ating Panginoong Yesus yung langit at lupa. O miski naman sa new heaven and earth, siya pa rin ang hari doon, ganun po. Yung buhay na walang hanggan sa Panginoong Yesus lang yun. Hindi ka bibigyan ng buhay na walang hanggan ng Ama kung ini-ignore mo yung kanyang anak. Ganun po. Ito sabi po ng banal na kasulatan, no? Kailangan tumalima ka sa anak, sa Panginoong Yesus muna, bago ka bigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, sa 1:3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ang sumasa kanya. O yun, kailangan tumalima muna sa Panginoong Yesus bago ka bigyan ng Ama ng buhay na walang hanggan. Pero ang magbibigay ng buhay na walang hanggan talaga yung Panginoong Yesus muna. Kasi yung kaharian ng langit at lupa, nasa Panginoong Yesus pa yan. Hindi kayo pwedeng dumirekta sa Ama para bigyan kayo ng buhay na walang hanggan. Kailangan sasampalataya ka muna sa Panginoong Yesus. Hindi ka pwedeng dumirekta sa Ama. Pag inignore mo yung anak, hindi ka sumampalataya sa Panginoong Yesus, wala ka rin buhay na walang hanggan noon kasi dumidirekta ka sa Ama. Hindi ka nga makaparoroon sa Ama eh. Sabi ng Panginoong Yesus, di ba? Ito, ang puot ng Diyos ang sasa iyo pagka yung hindi ka sumampalataya sa Panginoong Yesus, hindi ka tumalima. Kailangan tumalima ka muna sa Panginoong Yesus o sumampalataya ka para iligtas ka rin ng Ama. Dahil yung Ama, hindi rin po siya nagliligtas kung hindi ka sasampalataya sa kanyang anak, hindi ka tatalima sa kanyang mga aral. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyong muli. Sa 1:3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay. O yun, pag di ka tumalima sa anak, wala ka rin buhay na walang hanggan. Kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. O yung puot ng Diyos ang sasa iyo pagka inignore mo yung Panginoong Yesus. Kailangan sumampalataya sa Panginoong Yesus, dakilain yung Panginoong Yesus. Yung iba dyan hindi na dinadakila yung Panginoong Yesus di ba? Nilalait na nila, tao lang sa likas na kalagayan. O yun, mga antichrist po yun. Pagka yung tao, Panginoong Yesus sa inyo, sa likas na kalagayan. Kasi yung tao, hindi po yun makapagbibigay ng espiritu, hindi siya makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. At saka ang kalwalatian ng tao, gaya ng damo, gaya ng bulaklak ng damo sa parang, hindi siya pwedeng makapagligtas yung tao. Kaya bulaan po yung ang mga ngaral nyo, tao yung Panginoong Yesus. Sa Panginoong Yesus lang po may kaligtasan, wala na pong iba. Wala na pong kaligtasan kundi sa Panginoong Yesus. You reject our Lord Jesus Christ, you have no everlasting life. First is the believe and enter the door. The door is our Lord Jesus Christ. O, sasampalataya muna kayo sa Panginoong Yesus, tapos papasok muna kayo sa Kanya para kayo bigyan ng buhay na walang hanggan ng Ama. Ganun po. Hindi kayo pwedeng dumirekta sa Ama na bigyan kayo ng buhay na walang hanggan. Bawal. Hindi, yun po yung sabi ng Panginoong Yesus. At saka yung taong Yesus hindi po makapagliligtas yun kasi nga antichrist po yung doktrina ng Panginoong Yesus tao. Kasi ang tao,
Ang kaluwalhatian niya gaya ng damo, gaya ng bulaklak. Ang ating Panginoong Yesus, ang kaluwalhatian niya gaya ng sama, di ba? Ito, yung tao, hindi po makapagliligtas yun. Kaya kung tao ang Yesus nyo, bulaan po yun, yung doctrine about our Lord Jesus Christ is man, pure man, bulaan po yun. Ito sabi po ng banal na kasulatan. Itong tao, ang kaluwalhatian niya, hindi siya makapagliligtas. Ito sa Isaias 40:6. Ang tinig ng isang nagsasabi, ikaw ay dumating. At sinabi ng isa, ano ang aking idadaing? Lahat ng laman ay damo at ang buong kagandahan niyaon ay parang bulaklak sa parang. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Sapagkat ang hina ng Panginoon ay umihip doon. Tunay na ang bayan ay damo. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay namamalagi magpakailanman. Namamalagi magpakailanman. Sino ba yung salita ng Diyos? Yung Panginoong Yesus na nagkatawan tao. Yun po, hindi po makapagliligtas yung tao according to the Holy Scripture. Kaya bulaan po yung mga taong mangangaral niyang Yesus. You reject our Lord Jesus Christ, you know you everlasting life kasi hindi ka pwedeng dumirekta sa Ama. Kita nyo to, no? Hindi ka pwedeng dumirekta sa Ama. Kaya yung tao, yung pananampalataya nyo sa Panginoong Yesus, kay Satanas po yun, hindi po yun sa Diyos. Mga bulaan po yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan, no? Kasi yung tao hindi makapagliligtas yun. Ito po sa mga awit 46:3. Huwag ninyong ilagak ang inyong tiwala sa mga pangulo, ni sa anak man ng tao na walang pagsaklolo. Ang hinga niya ay pumapanaw at siya'y nanunumbalik sa kanyang pagkalupa. Sa araw din yaon, nawawala ang kanyang pag-iisip. Hindi ka pwedeng maligtas kung ang Yesus mo tao. Pero yung kaligtasan nasa Panginoong Yesus na yun. Hindi po sa Ama pa ang kaligtasan. Hindi po sa Ama. Paano ka pa ililigtas ng Ama? Ang kaharian nasa Panginoong Yesus pa. Miski sa uli ng Panginoong Yesus yung kaharian sa araw ng paghuhukom, yung kaharian ng heaven and earth, kanila pa rin yun. Kanila pa rin yun. Kailangan dakilain natin yung Panginoong Yesus, hindi yung lalaitin yung tao. Bulaan po yung mga ang aral, tao ang Yesus. Kailangan dakilain, purihin ang Panginoong Yesus. Ipahayag ng lahat ng dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Ama. Kasi walang kapurihan ang ating Panginoong Yesus, pagkatao ang Yesus mo, wala pong kapurihan yun. Kasi ang kaluwalhatian ng tao, gaya ng damo, gaya ng bulaklak ng damo sa parang. Kaya bulaan po yung taong mangangaral ang Yesus. Ang kaligtasan, nasa Panginoong Yesus po yun. Wala na pong kaligtasan na iba, kundi sa Panginoong Yesus. Siya po ang magbibigay buhay na walang hanggan. Hindi ka pwedeng bigyan ng buhay na walang hanggan ng Ama kung i-ignore mo yung Panginoong Yesus. Kung hindi ka sumasampalataya sa Kanya, di ba? Sabi sa 1:36, kailangan sumampalataya mo na sa Panginoong Yesus para maligtas ka. Siya yung magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan kasi nasa Kanya yung kaharian pa ng langit at lupa. Kahit ibigay niya yung kaharian sa Ama, kanila pa rin kaharian yun. Ganun po. Sa Panginoong Yesus lang, kasi siya yung nag-aalaga ng tupa. Ito sabi ng banal na kasulatan. Wala pa naman sa Ama sa mag-ama pa rin yung kaharian, kahit na isoli niya yung sa Ama, sa kanila pa rin yun. Sabi ng banal na kasulatan. Kailangan sumampalataya ka sa Panginoong Yesus muna. Bago ka bigyan ng Ama ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi ka pwedeng dumirekta sa Ama.
First is enter our Lord Jesus Christ. First believe our Lord Jesus Christ and the enter door. No, not to direct to the Father for the giving you a salvation. Only for the salvation, only for our Lord Jesus Christ. Because the kingdom, heaven and earth, is there in the our Lord Jesus Christ until the end of the world, and then new heaven and earth. Ito po sabi ng banal na kasulatan, no, siya ang magbibigay ng buhay na walang hanggan, yung Panginoong Yesus. Kasi nasa kanya pa yung pangangalaga ng tupa. Hindi ka pwedeng dumirekta sa Ama. Ito po sa 1 sa is 37. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin, sa anumang paraan ay hindi ko itataboy, sapagkat bumaba ako mula sa langit. Hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman. O yun, binigay na kasi sa Ama yung sa anak yung tao, siya yung magbibigay ng buhay ng walang gani. Kundi ibangon sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat makakakita sa anak at sa kanya ay sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay. At akin siyang ibabangon sa huling araw. O, siya yung magbabangon sa huling araw eh. Hindi ka pwedeng bigyan ng Ama ng buhay ng walang hanggan kung i-ignore mo yung Panginoong Yesus. I-ignore mo. Kailangan sumampalataya ka muna sa Panginoong Yesus para bigyan ka ng Ama ng buhay ng walang hanggan. Ganun po. Ayun sabi ng banal na kasulatan eh. Pagka hindi ka tumalima sa Panginoong Yesus, hindi ka sumampalataya, hindi ka bibigyan ng Ama ng buhay ng walang hanggan. Yung sabi ng banal na kasulatan eh. Yung poot ng Diyos ay sasa iyo. Kailangan sumampalataya muna sa Panginoong Yesus, tumalima. Ito, basahin ko sa inyo muli rito. Sa 1:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakita ng buhay. O, wala kang buhay na walang hanggan eh. Pagka hindi ka tumatalima sa anak, yung dumidirekta ka sa Ama, hindi ka pwede makadirekta sa Ama. Wala kang buhay na walang hanggan pagka hindi ka tumampalataya at tumalima sa Panginoong Yesus. Ang sabi rito, yung puot ng Diyos ang sasa iyo. Kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. O, yung puot ang Ama ang sasa iyo. Pagka dumidirekta ka sa Ama, eh, hindi nga pwedeng makadirekta sa Ama, di ba? Sabi ng Panginoong Yesus. Sabi ng Panginoong Yesus, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. O, sabi ng Panginoong Yesus, di ba? Ako ang daan at ang pintuan. Sino man hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. O, ganun, o. Walang makaparoroon sa Ama, kundi dadaan ka muna sa Panginoong Yesus. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito. Kasi yung kingdom ng heaven and earth, sa kanila mag-ama yun, yung kaharian niya hindi magwawakas po yun. O, basahin ko sa inyo muli. Kailangang dakilain mo yung Panginoong Yesus. Hindi yung yung nilalait nyo, tao, malayo. Hindi po yun. Kailangang dinadakila nyo, pinupuri nyo yung Panginoong Yesus para maligtas kayo. Hindi kayo tumatalima sa Panginoong Yesus eh. Kaya sabi nyo, tao, wala kayong kaligtasan dyan sa ganyan. Ito po sabi ng banal na kasulatan, no, hindi ka pwedeng dumirekta sa Ama. Ito po sa 1:14-6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino may hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. O yun, no, hindi ka makaparoroon sa Ama eh, kundi sa pamamagitan ng Panginoong Yesus eh. First to the enter the door. The door is our Lord Jesus Christ. Ganun, hindi ka pwedeng dumirekta para bigyan ka ng buhay na walang hanggan ng Ama. Kundi ang buhay na walang hanggan sa Panginoong Yesus lang talaga. Wala kang buhay na walang hanggan sa iba.
Kasi yung buhay na walang hanggan, binigay na sa atin ng Diyos yun. Pero yun ay nasa kanyang anak na si Jesus. Kasi sa kanila yung kaharian ng langit at lupa, nasa mag-ama. Ito po yung buhay ng walang hanggan sa Panginoong Yesus lang. Sabi nga, ito sabi ng ibang talata rito, sa may unang 1:5-11. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. O yun o, nasa Panginoong Yesus na yung buhay na walang hanggan eh. Ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos, ay hindi kinaroroonan ng buhay. O, walang buhay na walang hanggan dyan eh, pagka ang Yesus mo tao. Kung ang Yesus mo Diyos, na nagkatawan tao, o may buhay na walang hanggang karon. Pagka yung Yesus mo tao, wala kang buhay na walang hanggan doon, yung puot ng Diyos ang sasa iyo. Dahil hindi ka pwedeng dumirekta sa Ama para bigyan kanya ng buhay na walang hanggan, kundi sa Panginoong Yesus. Yung kaharian ng Panginoong Yesus, hindi po yun magwawakas. Hindi po magwawakas yung kaharian niya. Hanggang sa New Heaven and Earth, ang hari po ron yung mag-ama, sila pa rin ang kahit isoli ng Panginoong Yesus, ang kaharian ng langit at lupa, sa Ama pa rin. Itong sabi po ng banal na kasulatan, no? Dapat dinadakila nyo yung Panginoong Yesus, pinupuri nyo. Kasi walang kapurihan ng Panginoong Yesus pagka sinabi nyo, tao lang yun. Mga antichrist po yung ganong aral, yung ang Panginoong Yesus tao. Kasi ang kaharian ng Panginoong Yesus, hindi magwawakas. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Lucas 1:28. At pumasok siya sa keroonan niya at sinabi, magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Datapot siya'y totoong nagulumihanan sa sabing ito. At iniisip sa kanyang sarili, kung anong bati kaya ito. At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglili ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki. At tatawagin mo ang kanyang pangalan, Jesus. At siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman. At hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. Kita nyo nga, hindi magwawakas yung kaharian ng ating Panginoong Yesus. Meron bang tao na hindi magwawakas yung kaharian? Yung tao gaya ng damo. Gaya ng bulaklak ng damo. Ang kaarawan ng tao 120 years. Maximum sa lupa. Ating Panginoong Yesus nasa kanya yung kaharian ng langit at lupa. Hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Ganun po, kaya yung mga aral ng Yesus tao, mga bulaan po yun. Wala pong kaligtasan yun. Kasi ang kalwalatian ng tao, gaya ng bulaklak ng damo, gaya ng bulaklak ng saparang. Kasi yung kaharian ng Panginoong Yesus, hindi po yun magwawakas hanggang New Heaven and Earth. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Isaiah 9:6. Sapagat sa atin ay ipinanganak ang isang bata at sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. At ang paglago ng kanyang pamamahala at ang kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David. Kita nyo nga, hindi magwawakas yung kaharian ng Panginoong Yesus. Tapos sabihin nyo tao, meron bang tao na hindi magwawakas yung kaharian? Ang araw ng tao, 120 years lang maximum. Kaya yung ating Panginoong Yesus, Diyos po yun na nagkatawan tao. Kailangan,
dinadakila nyo yung Panginoong Yesus, dinadakila nyo yung sinasamba nyo siya, pinupuri nyo. Hindi yung nilalait nyo, ganun. Kailangan pinupuri nyo yung Panginoong Yesus. Sabi ng Panginoong Yesus dito, kailangan dinadakila nyo yung Panginoong Yesus, pinupuri nyo, hindi yung nilalait nyo tao, mga Antichrist na aral po yung ganun. Ito sabi ng Panginoong Yesus, kailangan maglilingkod ka sa Kanya, dadakilain mo siya. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa 1:12-25. Ang umiibig sa kanyang buhay, mawawalan nito. At ang mapuot sa kanyang buhay, sa sanlibutan ito ay maiingatan yaon sa buhay na walang hanggan. Kung sino man tao ay naglilingkod sa akin, sumunod sa akin. At kung saan ako naroon, ay doon ang lingkod ko. Kung sino man tao ay naglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. O, pararangalan mo yung Panginoong Yesus, maglilingkod ka. Hindi yung tao-tao, gano'n. Sabi mo, tao-tao. Maling aral po yun, yung taong Panginoong Yesus. Kaya pupurihin mo yung Panginoong Yesus. Dadakilain mo siya. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan, dadakilain mo, hindi yung lalaitin mo, tao. Ginagamit niyo yung pangalan ng Diyos, tapos sa huli, taong ang Jesus nyo, wala pong kapurihan ng tao. Kasi ang tao, gaya ng bulaklak ng damo, gaya ng bulaklak sa parang. Kaya pinupuri nyo yung Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Dinadakila ninyo. Ito po sa may 1:5-22. Sapagkat ang Ama hindi humatol sa kanino mang tao, kundi pinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol upang papurihan ng lahat ang anak gaya ng kanilang pagpupuri sa Ama. Ang hindi nagpupuri sa anak ay hindi nagpupuri sa Ama na sa kanya ay nagsugo. Ayun o. Kailangan pinupuri mo yung Panginoong Yesus, hindi yung sasabihin mo tao. Nagkatawan tao nga hindi naman siya tao, nagkatawan tao. Ganon. Ang kaligtasan nasa Panginoong Yesus lang yan. Wala na pong ibang kaligtasan kundi nasa Panginoong Yesus. Kailangan maglilingkod ka sa Kanya, pupurihin mo siya, hindi yung lalaitin mo tao-tao. Antichrist po yung ganong aral, yung ang Yesus mo, tao. Kailangan sasambahin mo siya, dadakilain mo yung Panginoong Yesus para maligtas ka, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi naman tao yun wala naman tao na ang kaharian hindi magkakawakas. Meron bang tao na ang kaharian niya hindi magkakawakas? Ang kaharian natin Panginoong Yesus hindi magkakawakas, di ba? Sabi, ito, dapat dinadakila yung Diyos, pinupuri niyo yung Panginoong Yesus. Ito po sa mga awit 40:16. Mga galak at mga tuwa nawa sa iyo ang lahat ng nagsisihanap sa iyo. Kaya ang nagsisiibig ng iyong kaligtasan ay magsabi nawang palagi, ang Panginoon ay dakilain. O yun, dadakilain mo yung Panginoong Yesus. Hindi yung lalaitin mong tao. Kasi walang kapurihan kung sabihin mo tao. Nagkatawan tao, hindi tao. Yun, dadakilain mo siya, pupurihin mo siya, hindi yung tao-tao. Kasi ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, ang Panginoong Yesus na yung magbibigay, hindi po yung Ama. Hindi ka pwedeng dumirekta sa Ama. Hindi ka pwedeng dumirekta sa Ama. Ignore mo yung anak, Panginoong Yesus. Hindi ka rin bibigyan ng Ama ng buhay na walang hanggan. Kasi ini-ignore mo yung anak niya. O ganun. Kasi yung kaligtasan, buhay na walang hanggan, nasa Panginoong Yesus lang yan. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa mga Gawa 4:12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sapagkat walang pangalan sa silong ng langit na ibigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. O, sa Panginoong Yesus lang yung kaligtasan sa pangalan niya Siya lang talaga magbibigay ng buhay na walang hanggan, yung Panginoong Yesus. Hindi ka pwedeng bigyan ng Ama ng buhay na walang hanggan kung ini-ignore mo yung Panginoong Yesus.
yung di ka tumatalima sa Panginoong Yesus. Tumalima ka muna sa Panginoong Yesus, yung sumampalataya ka muna sa Kanya, bago ka bigyan ng buhay na walang hanggan. Kasi yung kaharian ng langit at lupa nasa Panginoong Yesus siya, nasa Kanyang pamamahala siya, magbibigay ng buhay ng walang hanggan. Sa mga tupa, di ba, bawat makakita sa anak, sa Kanya sumampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, di ba, sabi ron sa 1:6, o ganun po, kailangan dadakilain natin siya, sasambahin natin siya. Ganun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ang kaharian kasi ng sanlibutan at ng langit at lupa, nasa Panginoong Yesus pa yan. Ito po sabi sa banal na kasulatan dito. Hindi magwawakas yung kaharian ng ating Panginoong Yesus kahit sa new heaven and earth. The reign, the kingdom of our Lord Jesus Christ, not of the end, is continue forever about the reign, the kingdom of our Lord Jesus Christ. Hindi po magwawakas, sabi po sa banal na kasulatan. Kaya hindi po tao yun, hindi nga magwawakas Yung tao wala, may wakas ang buhay Merong, di ba, may hangganan. 120 lang ang maximum ang buhay niya. Ito sabi ng banal na kasulatan, kasi yung kaharian ng heaven and earth, nasa Panginoong Yesus yan, sa kanilang mag-ama. Ito sa sa Apokalipsis 11:15. Humipip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailanman. O sa kanilang kaharian sa mag-ama. Maghahari siya magpakailanman, di ba? Hindi magwawakas yung kanyang kaharian. Ganun po, kaya kailangan dakilain niyo yung Diyos. Ang Panginoong Yesus, hindi yung sasabihin nyo, tao sa likas na kalagayan. Antichrist po yung ganung aral, yung ang Yesus mo, tao. Antichrist po yung, kasi yung kapamahalaan ng langit at lupa, yung kaharian, nasa Panginoong Yesus pa yan, di ba? Sabi rito, ito rin dito sa Mateo, sabi rito, nasa kanya yung kapamahalaan, yung kaharian. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Mateo 28:18. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Nasa kanya yung kaharian yung kapamahala. Hindi magwawakas ang kanyang kaharian sa angkan ni Jacob. Ganun po. Kailangan dakilain niyo yung Diyos, yung Panginoong Yesus, hindi yung i-ignore nyo. Pag i-ignore nyo, wala kayong buhay na walang hanggan. Kasi yung kaligtasan, nasa Panginoong Yesus na. Siya lang ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Sabi ng banal na kasulatan. Kasi yung Ama, nagbibigay siya ng buhay na walang hanggan kung sumasampalataya ka sa Panginoong Yesus. You reject, ignore our Lord Jesus Christ, you have no everlasting life. Kailangan need you the belief of faith for our Lord Jesus Christ. Ganun po. Kasi siya yung magbibigay ng buhay na walang hanggan, yung ating Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa John 3:16. Sapagkat di na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang kung sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan pag pinupuri mo yung Panginoong Yesus, dinadakila mo, sumusunod ka sa utos. Hindi ka pwedeng dumirekta sa Ama para bigyan ka ng buhay na walang hanggan ng Ama. Pag nireject mo yung Panginoong Yesus, ni-ignore mo, hindi ka bibigyan ng buhay na walang hanggan ng Ama, kundi yung puot ng Diyos sa iyo. Kailangan, sumampalataya ka muna sa Panginoong Yesus para ikaw ay maligtas. Gayon po, yun po yung ating paksa na natapos po. Our topic for today is done.
need you the glory and praise for our Lord Jesus Christ, not you ignore. You ignore our Lord Jesus. God, you know nothing you everlasting life, for you reject, ignore our Lord Jesus Christ. Only everlasting life give our Lord Jesus Christ, no other God. Because the reign, the heaven and earth is for the Father and Son. Nasa kanya pa yung pamamahala. Ganun po, sa administrator. Ganun po, siya po yung magbibigay ng buhay na walang hanggan, yung Panginoong Yesus. Hindi kayo bibigyan ng buhay na walang hanggan ng Ama kung di kayo tatalima sa Panginoong Yesus. Ganun po. God bless po. Sana iintindihan nyo. Dapat dakilain natin yung Panginoong Yesus, hindi yung lalaitin nyo, tao, ganun. Kailan dakilain? Yung po yung sabi ng banal na kasulatan, purihin. Ito sabi, basahin ko sa inyo muli, no? Kailan dadakilain nyo, hindi yung lalaitin nyo, para magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan sa Ama at sa Panginoong Yesus. Ito, basahin ko sa inyo muli. Sa mga awit, 40:16, mga galak at mga tuwa nawa sa iyo ang lahat na nagsisihanap sa iyo. Yaong nagsisiibig ng iyong kaligtasan ay magsabi nawang palagi, ang Panginoon ay dakilain. You praise God, you glory our Lord Jesus Christ before you saved. Not you direct the Father. First to the enter, believe of our Lord Jesus Christ. Enter your door is a first. The door is our Lord Jesus Christ. God bless po. Our topic in the morning is this done. Thank you for joining this, for watching this, the live discussion from the God commandment. Thank you. God bless to all. Thank you. God bless to all.